Creamline Cool Smashers gagamitin na mga bench player nila para mapalakas ang opensa at depensa sa mga susunod na game. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pa-like and subscribe naman and pa-hit po ng notification bell for more volleyball updates. Maraming salamat po mga kaibigan, para masigurado ng Creamline Cool Smashers na makapasok nga po sa semifinals ay kinakailangan nilang baguhin ang kanilang sistema. So nakita naman natin sa huling laban ng CCS, so far so good, maganda na sana yung first 6 lineup ng Creamline. Pero ang naging problema kung kailan nasa chemistry at momentum na ang mga player ng CCS ay pinapalitan naman ito ni Coach Sherwin Meneses. Doon nandun na tayo sa point na niro-rotate niya yung mga player ng CCS. Pero once po kasi na pinalitan na ni Coach ang mga player ng CCS, kung kailan nasa momentum at chemistry ito, nawawala naman yung game ng CCS. Kaya kung makikita po ninyo sa set 1 kontra sa koponan ng Petrogas Angels ay di hamak naman na ang laki din ng nailamang ng Creamline. Pero pagdating ng set 2, 3, 4, and 5 ay nagkaroon na ng rotasyon ng mga player, which is nag-lead nga po para humina ang opensa at depensa ng Creamline Cool Smashers. Kahit sabihin natin na malalakas naman yung pinapasok nga po ni Coach Sherwin Meneses, no, para pamalit or mapahinga yung first 6 lineup, ay nawawala naman yung chemistry at momentum sa loob. Kahit kasi okay na yung set na ganito, no, yung first 6 lineup, pag pinalitan mo, nababago yung sistema. Merong malalakas na player na gamay na yung kanilang mga kasama. Meron namang mahihinang player na hindi kalakasan. Kapag ka napasama sa malalakas na player ay nakakabisado nila ang sistema at momentum. Ganun po mga kaibigan yung nangyari sa huling laban ng Creamline, which is yung pinaka problema ng Creamline Cool Smashers ay hindi pa rin nila nasosolusyonan. Ayon na rin sa ilang mga expert, no, or sa mga fans ng Creamline, ay dapat bigyan din ng or maibabad naman ito si Mapi Calasa para ma-showcase niya ang kanyang talento. Hindi yung kung kailan lang magpapahinga itong si Kyle Negrito, doon lamang sisingit etong si Mapi Calasa. Pero kapag once naman na nag-okay ang momentum at chemistry ni Mapi Calasa sa mga spikers ng Creamline, agad naman itong pinapalitan ni Kyle Negrito. Nawawala, no, yung momentum ng isang player kapag pinapalitan po sa loob. Nakita naman natin loaded po, no, sa mga star player ng Creamline, pero nasa bench lang, hindi naglalaro. Tulad na lamang nila Denden Lazaro, nila Dage Rodriguez, Bernadette Pons na napaka-limited lamang ng time sa paglalaro. Kung hindi po babaguhin ng Creamline Cool Smashers ang kanilang sistema, ay baka matalo sila sa mga susunod na laban. Doon inaabangan din yung pagharap nga po ng CCS at ng Chocomucho Flying Titans, which is kung titignan po ninyo ngayon, kung hindi babaguhin ng CCS ang kanilang sistema, ay posible silang matalo sa Chocomucho. Simula po kasi nang nawala, no, or umalis, no, etong si C. Domingo at itong si Gian Morado naman naglaro sa iba at hindi pa nakakabalik sa CCS, ay humina na talaga, no, ang lineup ng Creamline Cool Smashers. Dati lagi nating nakikita sa first 6 lineup ng CCS etong si C. Domingo at si Gian Morado, which is yun talaga yung sinasabi natin na unstoppable ang Creamline. Do nagkampiyon naman itong last PBL ang CCS, pero that time hindi pa kalakasan ng mga teams na kalaban nila. Ngayon pa kasi marami na mga star player na dilipatan sa mga lumahok ngayong PBL na mga teams, kaya malalakas po talaga. Mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin suporta natin sa ating mga pambato na Creamline Cool Smashers, kaya patuloy ko kayong i-update, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming